Sas Rodando Sason. Pag-usapan natin yan, mga kaibigan. Pag-usapan daw. So imagine, ang mga audience niya is yung mga may hilig sa boxing. Okay? So pag-usapan daw ako sa isang boxing content page. Dex, hindi pa ako nag-change ng career para maging boxing. Para maging boksingero, no? Mukha lang siguro akong boksingero, pero wala akong balak maging boksingero. So ito, okay. Madam, anong nangyari? Noong palang Disyembre, suportado mo ang charter change. Okay, tandaan nyo yan. Sabi niya, noong December 2023, suportado ko ang charter change. So, December 2023, suportado ko raw ang charter change. Okay. So, meron siya dyang screenshot. I-discuss natin yan lahat. Pero kailangan muna natin bigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kalagayan ng kanyang utak. Okay. Ano nangyari? Bakit ngayon ay kontra ka na at bumaliktad ka na? Question. Okay, sabi niya, ngayon daw ay kontra na raw ako ng charter change at bumaliktad na ako. Okay. Ikaw ba ay nabayaran? Sas? Isang magandang topic ang ating pag-uusapan ngayong araw, ngayong gabing ito. Ito ay ang panibagong phenomenon. Panibagong phenomenon sa social media. Ang mga dating hindi political content creator ay bigla na lang naging political content creator at ang una nilang assignment ay i-character assassinate ako. Ayan. So, nakakaloka kasi itong ating i-discuss ngayong gabing ito, no? Meron kasi akong friend, si Byron. May pinadala sa akin kagabi. Sabi, Sas, may bagong tumitira sa'yo. Sabi ko, sino naman yung bagong lalaking tumitira sa akin? Ganon, na parang, bakit? Bakit may mga bagong lalaking tumitira sa akin? Ayan. Pero yun na nga, yun ang ating i-discuss ngayon dahil may panibagong tayong kaeksenahan na nagaganap sa social media. ang mga dating hindi political content creator ay naging political content creator all of a sudden. Ngayong 2024, ayan. Isa lang yung sasampulan muna natin ngayong 2024, no? At sana magtanda yung mga gustong sabihin na natin ang mga nangangailangan nating mga kababayan. Ang mga nangangailangan nating mga kababayan na dating mga iba ang kanilang content at bigla sila naging political content creator at ginawa nila ito para sila ay mabayaran dahil sila ay nangangailangan. So, ang ating sasampulan, no? Ang ating sasampulan ngayong gabing ito ay walang iba kundi sino ba to? Ayan, si Mark Anthony Lontayao. Si Mark Anthony Lontayao po na isang according sa kanyang Facebook page ay isa siyang rapper at isa siyang boxing announcer. Ayan, noong 2021 siya ang tinaguriang The Silver Voice. Ayan, The Silver Voice, si Mark Anthony Lontayao. At ang eksena niya ay isa po siyang rapper, isa po siyang stage actor, at isa po siyang boxing content creator. At nagulat na lang ako dahil ang ating kakaiba na ang ating kachokara na si Byron ay sinend sa akin ang kanyang live. Meron siyang video content yesterday ata ito, o ng isang araw, na ako ang tinitira. Sabi ko, sanay naman akong tirahin ng mga lalaki, pero hindi ko ma-remember na isa siya sa mga tumira sa akin. The face is not familiar. At hindi ko rin alam kung ano ang kanyang eksena sa buhay. So, ngayon, papanoorin natin ang kanyang content, pero ayan na nga siya, si Mark Anthony Lontayao. Meron siya mga, YouTube and Facebook. Parang sa Facebook, meron siya 100,000 followers. And I think sa YouTube, mas malaki. So, ano siya, rapper. So, katulad ito nung Makagago, rapper ito at isa siyang boxing content creator. So, bigla na lang siyang sumulupot at ang kanyang political content, ako.
Sabi ko, bakit ako? Marami namang lalaking gustong tumira sa akin, no? At maraming lalaking tumira sa akin. Pero hindi ko matandaan kung sino to si Mark Anthony Lontayao. Never heard. Never heard, never been touched. At never been, never seen. So bigla na lang siyang lumitaw at nagpakending-kending, okay? So, sabi ko, matindi ang pangangailangan ito ni Mark Anthony Lontayao. So ngayon, eto ngayon yung kanyang content, no? Papanoorin natin. So, kung sino dito nakakakilala kay Mark Anthony Lontayao, pakisabihan po sa kanya na pinatulan ko na siya at sana magka-bonus siya sa pagpatol ko sa kanya dahil alam ko namang matindi ang mga pangangailangan ninyo sa buhay. So, ito ang kanyang content, okay? Ito, papanoorin natin. Pasensya na kayo sa boses ko, pause ako ha. Sas Rodando Saso. Pag-usapan natin yan, mga kaibigan. Pag-usapan daw. So, imagine, ang mga audience niya is yung mga may hilig sa boxing. Okay? So, pag-usapan daw ako sa isang boxing content page. Dex, hindi pa ako nag-change ng career para maging boxing. Para maging boksingero, no? Mukha lang siguro akong boksingero, pero wala akong balak maging boksingero. So, ito. Okay. Madam, anong nangyari? Noong palang Disyembre, suportado mo ang charter change. Okay, tandaan nyo yan. Sabi niya, noong December 2023, suportado ko ang charter change. So, December 2023, suportado ko raw ang charter change. Okay. So, meron siya dyang screenshot. I-discuss natin yan lahat. Pero kailangan muna natin bigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kalagayan ng kanyang utak. Okay. Ano nangyari? Bakit ngayon ay kontra ka na at bumaliktad ka na? Question. Okay, sabi niya, ngayon daw ay kontra na raw ako ng charter change at bumaliktad na ako. Okay. Ikaw ba ay nabayaran? Sas? Nabayaran ka ba? Bakit? Kasi, ganyan lang naman yan eh. Kung meron ka ng inisyal na opinyon, kung meron ka ng puntong pinapaniwalaan, pinaninindigan, dapat, kung may paninindigan ka, kung ikaw ay may isang salita na mahalaga sa iyo ang reputasyon mo, hindi ka dapat magbabago ng iyong statement. Okay, hindi daw ako dapat So itong boxing announcer na to is naging political content creator at ako yung naging content niya bigla. Okay. Ang mali mo lang, na-screenshot. Okay, ang mali ko daw, may na-screenshot daw akong sinabi. Papaliwanag ko sa inyo yung screenshot later on. Ano ka ngayon? People will question your credibility. Tama naman. People will question my credibility kung halimbawa katulad mo na boxing content creator ka, naging political content creator ka, at ikaw ngayon yung hinire para i-character assassinate ako. Parang, yes, they will question my credibility dahil nga paniniwalaan nila yung boxing content creator kung bakit bigla na lang siya naging political content creator at ako yung una niya at ako yung content niya talaga bigla, okay? Tas, di ba? Bakit na, ano ba? Magkano ba bigayan? Di ba? Bakit bigla bumaliktad ka na at ngayon kinokontra mo na ang charter change? Pasensya na uli sa boses ko. Okay, tatandaan niyo yung mga punto niya. Kinokontra ko daw yung, dati daw pro-charter change ako, ngayon daw kinokontra ko ang charter change. Tandaan niyo yung mga punto niya. Bakit nung Disyembre, nakaraang Disyembre, ikaw pa mismo ang talagang nag-encourage, humihimok kay House Speaker Martin Romualdez upang isulong ang Chacha. Okay, so binanggit niya si Martin Romualdez. So alam niyo na kung sino ang mga nag-hire nito sa kanya, no? Okay. Charter change. Bakit all of a sudden nagbago ang pananaw mo? Hindi kaya sabi nga ng tropa mong si Banat Bay, hindi kaya isa ka ng jukebox na kapag hindi ka nahulugan ay hindi ka kakanta, di ba? Ask yourself, Sas, bakit kanyo? Kasi kapag ikaw pabago-bago ka ng tono, pabago-bago ka ng kantang inaawit mo, people will notice that. Ano ang magiging resulta niyan? It will affect your credibility. Yung paninindigan mo, yan yung sinasabi ko, nung nakaraan, ganyan ka, ngayon nandito ka, bumaliktad ka, wala ka palang paninindigan, wala ka pala eh. Kasi, ako, hindi ko iko-kompromiso yan, let's say, kung ako, sa akin lang ng mga opinion, hindi ko iko-kompromiso ang aking personal na pinaniniwalaan or opinion sa mga taong lalapit sa akin at, hoy, gawin mo to, ganyan, hindi po ganun. Okay, paulit-ulit na naman yung sinabi niya, mga 3 minutes yung content, so,
I hope Mark Anthony Lontayao is malaki ang binayad sa'yo para gawin ang video na yan. Dahil pag tumanda ang mga anak mo, sana mapanood nila ito at para malaman nila kung gaano ka-obobs ang kanilang padre de pamilya. Okay, Mark Anthony Lontayao. Again, Mark Anthony Lontayao na isang boxing announcer. Hindi ako nagpabago-bago ng isip. Actually, ikaw ang biglang nagbago ng content. From boxing, naging political content ka at ako naging content mo. So, dapat ipaliwanag mo yan sa iyong mga readers kung bakit bigla kang nag-focus sa charter change. Tiningnan ko ang Facebook content mo at YouTube content mo. Ni minsan, wala kang content na nagpapaliwanag kung anong charter change. So, bakit bigla ngayon on the rescue ka kay Martin Romualdez? Ano ka ba? Boksingero ba si Martin Romualdez? Kaya ngayon ay ikaw ay sumulpot at para i-character assassinate ako, Mark Anthony Lontayao, na isang boxing announcer. Ngayon, Mark Anthony, itong isa mong pagkakamali, iho, makinig ka ha, bibigyan kita ng pointers kung paano maging political blogger para naman kung gusto mo talagang mag-shift ng career from boxing content blogger to political blogger, magkaroon ka naman ng magandang content in the future at hindi yung nagbabasa ka lang ng script na binibigay sa'yo. Okay? Okay. Ito yang, pupunta tayo dyan sa screenshot mo na pinakita, na hindi mo binasa dahil I'm pretty sure na mababa ang reading comprehension mo dahil nga, I don't know, nagtapos ka ba ng pag-aaral, Mark Anthony? Okay. Ito yung content, ito yung sinasabi nila na screenshot. Tuwang-tuwa sila na screenshot nila to. Ang tagal naman mag-load. Okay. So, ito raw yung screenshot. Okay. So, noong December 13, 2023, yan yung screenshot na pinapakita nila. Sabi ko, if the constitutional reform agenda of the House that will be pushing for will include shift to parliamentary system, I am all for it. Tatagalugin ko sa'yo, Mark Anthony Lontayao. Okay? Kasi parang hindi ka marunong magbasa. So, baka naman siguro pag tinagalog ko to, Mark Anthony Lontayao, ay maiintindihan mo na siya. Ang sabi ko, kung ang constitutional reform na isinusulong ng House of Representatives ay i-include ang pag-shift or pag-transform ng ating political system from presidential system to parliamentary system, ako ay nasa likod nito, susuportahan ko to, kahit si Romualdez pa ang magtutulak nito. Ang sabi ko, parliamentary systems are generally superior to presidential system. Ako rin sabi ko, I'm not afraid that Romualdez may become PM. If he would be good, good. If bad in a parliamentary system, he would be easily discarded. A good PM could serve for a longer time. I have been a long-time advocate of this shift to parliamentary system. My position remains the same, even if it is Martin Romualdez who would be instrumental for it to happen. I won't definitely campaign for his party, if ever, but would applaud him if he made this happen. Gawin mo na, Martin. That would be your saving grace. Use your power to do this necessary change. That would be your legacy at hindi itong power tripping mo. Okay, so hindi ko maintindihan kung bakit ako nagbago ng pananaw. Ano bang pinago kong pananaw? 2 days ago, ito yung sinabi ko. I am an ardent supporter of constitutional reform. Tatagalugin ko, Mark Anthony Lontayao, dahil baka hindi na umabot sa utak mo yung ganitong mga usapin. Sabi ko, ako ay masugid na taga-suporta ng constitutional reform, especially reforming the political system to make it more efficient and responsive to the needs of the 21st century. What we should do is to strengthen the political voices that will shape this reform process towards a better end. The Dutertes should lead a national party of like-minded people of what that shape could be. A firm ideological basis is necessary. If Martin Romualdez is the necessary evil to make that reform process happen, so be it. From a strategic standpoint, one should not just be reduced to being a reactive voice, but a proactive movement. The bottom line is, the 1987 Philippine political system is not good for us in the long run. Period. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yan, Sas, alam mo yan, ikaw mismo sa sarili mo, masasabi mo na wala ka ng paninindigan. Change. Ano nangyari? Bakit antang inaawit mo? You know, people will notice that. Okay, talaga namang na-notice ng mga tao, Mark Anthony Lontayao, na mali yung kinakanta mo ngayon. Dati, ang iyong genre ay boxing.
Ngayon, political content creator ka na at ako ang iyong content na hindi naman tayo, na hindi ka naman namin kilala as a content creator dahil nga ikaw ay boxing announcer, Mark Anthony Lontayao. So magkano ang binayad sa'yo para maging BOBO? Ako kasi ay consistent ako sa aking stand. Okay? Kasi Mark Anthony Lontayao, dahil boxing content creator ka, at malamang ay binayaran ka para magkaroon ka ng ganitong content para ako ay character assassinate dahil ikaw ay madaling bilhin. Dahil hindi mo alam ang issue. Kaya hindi mo alam ang issue dahil nga ang iyong tinututukan ay boxing. So bakit ka ngayon nagsasalita about charter change? Eh wala kang content about charter change kahit kailan sa buhay mo, Mark Anthony Lontayao. Okay? Mark Anthony Lontayao, for your information, ako ay matagal nang advocate ng constitutional reform. Actually, noong ako ay nakatira pa sa The Hague, Netherlands, noong March 2017, using my own money, kami ay nag-host ng Constitutional Reform Forum. Ito ay March 11, 2017 sa The Hague, Netherlands. At ito ay nasundan ng ilang Constitutional Reform Forums using our own money, Mark Anthony Lontayao. Okay? Para i-discuss ang constitutional reforms na kailangan ng bansa upang ito ay maging adaptable sa 21st century challenges na sinasabi ko. Ano bang ang mga ito? Federalism, parliamentary system, at ang pagtanggal ng 60-40 restriction sa economic provisions ng Constitution. Wala pong nagbago sa akin, Mark Anthony Lontayao. Ikaw lang ang biglang nagbago ng content from boxing papunta sa akin para ako ay gibain. Ngayon, kung gusto mo naman, pwede naman tayong mag-boxing tayong dalawa. Kaya ko naman yan. Pero, siguraduhin mo na kaya mo ring tapatan ang pagiging political content creator dahil nakakaawa ka. Nakakaawa ang iyong mga anak pag napanood nila ito, makikita nila kung gagaano ka-BOBO ang kanilang tatay dahil sa matinding pangangailangan. Okay, so ano pa ba? Noong 2020, nasaan ka, Mark Anthony Lontayao? Noong si Senator Robin Padilla ay nagdi-discuss ng constitutional reform. Ako kasi, Mark Anthony Lontayao, ako ay isang masugid na taga-suporta ng sinusulong ni Senator Robin Padilla. Pero hindi ka naman namin makita noon, Mark Anthony Lontayao, dahil nga ang content mo ay boxing at rapping. Okay, halimbawa ito, September 8, 2022. Ilang beses ako gumagawa ng content tungkol kung ano ang parliamentary system, pinapaliwanag sa mga taong bayan kung anong parliamentary system. Pinaliwanag ko pa ang explanation noon ni Professor Clarita Carlos kung ano ang parliamentary system at kung bakit ito ay mas superior kaysa sa presidential system. 'Di ba? So, pero ikaw, Mark Anthony Lontayao, ang tanong, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng constitutional reform? Kung ano ang sinusulong na reforma? Yes, I am for constitutional reform. Wala pong nagbago sa akin. No? Kaya itong mga susunod na mabayaran ng House of Representatives para sirain ako ay siguraduhin nyo namang may laman ng utak ng mga binabayaran ninyo. Dahil sablay na sablay. Mark Anthony Lontayao, ano ba ang issue? Bakit kami nagsasalita ngayon sa nangyayaring People's Initiative? Dahil dito yan. Ito ang kumakalat na pinapipirmahan na People's Initiative. Ito ang gustong amyendahan. Ang gusto nilang amyendahan ay Article 17 ng Philippine Constitution, Mark Anthony Lontayao. Bibigyan na kita ng homework. I-google mo ang Philippine Constitution bago ka gumawa ng political content para namang magkaroon ng laman at may utak ang iyong content at para naman hindi masayang ang taxes ng taong bayan na binabayad sa iyo para gumawa ng political content na ikaw naman na isa talagang boxing content. So itong gusto nilang amyendahan. Section 1 ng Article 17 ng Philippine Constitution. 1987 Philippine Constitution, Mark Anthony Lontayao, para hindi ka maligaw. Kasi maraming version ng Philippine Constitution, Mark Anthony Lontayao, mag-focus ka sa 1987 kasi yun yung subject, no? So, pag nag-google mo, Mark Anthony Lontayao, pupunta ka sa Article 7, pupunta ka ng Section 1, tapos ito yung gusto nilang i-amyendahan. Any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by the Congress upon a vote of 3/4 of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Yan ang gusto nilang i-add, Mark Anthony Lontayao.
Naintindihan mo na, Mark Anthony Lontayao. I'm pretty sure, no? I'm pretty sure naman, Mark Anthony Lontayao, sa binayad nila sa'yo, pwede ka namang mag-hire ng English, I don't know, translator, para i-translate sa'yo kung ano yung nilalaman ng People's Initiative na reforma na kanilang gustong gawin. Ngayon, Mark Anthony Lontayao, ako'y nananalig na ang iyong makukuhang English tutor ay maipapaliwanag sa'yo na ang nakikita mo ngayong amendments or revision ay ibang-iba sa constitutional reform na aming sinusulong. Ito ay shift to federal parliamentary system at economic liberalization. Uulitin ko, Mark Anthony Lontayao, para namang magkaroon ka ng heads up, para namang masulit ang binabayad sa yung tax, no? Kasi pera ng taong bayan ang pinambabayad sa iyo, Mark Anthony Lontayao. Okay? Ito ang gustong amendment, okay? Aamyendahan kung ang proseso ng pag-amyenda ay aamyendahan. Ito po ang aming sinusulong na constitutional reform. Kaya po kami ay sang-ayon sa constitutional reform. Shift to parliamentary system at economic liberalization. Ngayon, Mark Anthony Lontayao. Okay. Mark Anthony Lontayao. It will affect your credibility. Yung paninindigan mo, yan yung sinasabi ko, uy, nung nakaraan, ganyan ka, ngayon, nandito ka, bumaliktad ka, wala ka palang paninindigan, wala ka pala eh. Kasi, ako, hindi ko ikokompromiso yan, let's say, you know, kung ako, sa akin lang ng mga opinion, hindi ko ikokompromiso ang aking personal na pinaniniwalaan or opinion sa mga taong lalapit sa akin at, hoy, gawin mo to, ganyan, ganyan, hindi. So ano pa pinapalinwalaan mo, Mark Anthony Lontayao? Tiningnan ko ang iyong Facebook page, puro boxing. Ang pinaniniwalaan mo ay mga nakarelated sa boxing. So ano pa pinaniniwalaan mo sa constitutional reform? Hindi ka naman kailanman naging constitutional reform advocate. Wala ka namang paninindigan, Mark Anthony Lontayao, sa constitutional reform. So paano ka ngayon magsasabi sa amin na meron ka paninindigan sa issue na ito, ang content na ginagawa mo ay tungkol sa boxing? At isa kang rapper. Hindi naman sa pagmamaliit sa mga rapper, pero sana kung meron kang paninindigan tungkol sa constitutional reform, Mark Anthony Lontayao, ay yun ang i-explain mo sa taong bayan at hindi yung gagawa ka ng content para mag-character assassinate. Dahil ang tawag sa mga vlogger na katulad mo, Mark Anthony Lontayao, ay mercenary vlogger. Kaya nga wala kang pinapaliwanag na issue eh. You will never ever be able to explain what is a parliamentary system is and why why is it more superior than a presidential system? Or kung bakit ang federal system ay mas angkop sa Pilipinas kaysa sa ating unitary system? Or bakit kailangan ng economic liberalization para ang ating ekonomiya ay mas kaakit-akit sa mga mag-i-invest? Hindi ba? Hindi mo ito maipapaliwanag, Mark Anthony Lontayao, dahil nga hindi ito kaya ng iyong utak. Hindi ba? Kasi wala ka namang ganitong content ever in your life. Gumawa ka ng content para mag-character assassinate at hindi ipaliwanag sa taong bayan kung ano ang constitutional reform at ano ang mga dapat reformahin dito. Dahil nga, hindi yan ang binayaran para gumawa ka ng content. At alam ko kung sino ang nagbayad sa'yo at kung sino ang handler mo, Mark Anthony Lontayao. Ang masasabi ko na lamang sa iyo, Mark Anthony Lontayao, ay mag-ingat-ingat ka dahil baka may mag-install ng gripo sa iyong bahay. Ngayon, Mark Anthony Lontayao, itutuloy natin ang iyong lecture. Hindi po ganun. Kasi, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yan, Sas, alam mo yan, ikaw mismo sa sarili mo, masasabi mo na wala ka ng paninindigan, wala ka ng kredibilidad. Bakit? Nabili ka na. Aray, yan po, real talk yan, real mother effing talk. Diba? Nabili na ang kaluluwa mo. Yun ay kung totoong ikaw nabayaran. Ngayon, kung ikaw naman ay itatanggi mo ang mga paratang na ito, kung hindi ka nabili, bakit bigla na lang nagbago ang statement mo? Yeah. Wala nga nagbago. Ikaw ang nagbago. Ikaw ang biglang nagbago ng content, Mark Anthony Lontayao, at ang mga kasama mong rapper. Wala na bang kita sa rapping? Wala na bang kita sa pag-rap sa Pilipinas or sa pagiging boxing announcer, Mark Anthony Lontayao? Kaya pati ito, ipinatulan mo, hindi ka naman marunong magpaliwanag ng mga issue pampolitika. Bakit sa tingin mo, Mark Anthony Lontayao,
ang parliamentary system ay mas superior sa presidential system? Bakit ang federal system ay mas angkop sa Pilipinas kaysa sa unitary system? Ano ang economic liberalization? Yan ang ipaliwanag mo, Mark Anthony Lontayaw. Kung ikaw talaga ay para sa taong bayan at hindi para kay tambaluslos na ikaw ay binayaran ng kanyang media team kasama ng iyong mga Filipino rappers na walang kinikita ngayon sa Pilipinas, kaya pinapatulan ang mga katsipang ito. Nakakaawa kayo, Diyos mio, no? Rapper, boxing announcer, tapos ganito bigla ang content mo. Tapos ako ang sasabihan mo na nagbago ang content at paniniwala. Ikaw nga wala kang paniniwala sa buhay. Hindi ba? So yung mga katulad nito ni Mark Anthony Lontayaw na isang boxing announcer, para maniwala sa inyo ang taong bayan, dapat ipaliwanag ninyo sa taong bayan kung bakit itong amendment na ito na nakalagay sa People's Initiative na pinapipirmahan sa mga tao ay isang amendment na makakatulong para mapaganda ang ating political system, at maging efficient ang ating political system, at para mapabilis ang economic liberalization ng ating bansa. Yan dapat ang pinapaliwanag ninyo. Pero mukhang hindi nyo nga ito kayang ipaliwanag dahil baka iba talaga ang intensyon kung bakit ito ang isinusulong na reform at hindi ang reform na matagal na naming sinusuportahan. 2017 pa ako gumagawa ng mga talks para ipaliwanag ito. Kaya ikaw, Mark Anthony Lontayaw, at mga kasama mong mga rapper na wala nang kinikita sa industriya ng musika ng Pilipino, para maging kapanipaniwala kayo na nag-shift into political blogging, mga ihot-iha, taasan ninyo ang level ng diskurso ninyo. Okay? Taasan ninyo. Ang gawin ninyo ganito, mag-research kayo kung ano ang sinusulong na amendment sa Constitution. Pero bago ang lahat, i-google nyo muna kung ano ibig sabihin ng Constitution at kung ano ang mali sa 1987 Constitution. Dahil kami, na talagang constitutional reform advocates, matagal na kaming nagsusulong nito. At hindi namin kayo nakita kahit kailan na nagsalita about constitutional reform. Ngayon lang kayo nagsasalita, ngayong kinikriticize si Martin Romualdez. Kaya halatang halata kung ano kayo. Kayo ay mga mercenary jukebox bloggers na inuupahan na parang isang babaeng mababa ang lipad para magsalita sa mga nagkikriticize kay Romualdez. Ikaw, Mark Anthony Lontayaw, sana ang ibinayad sa'yo, Mark Anthony Lontayaw, is worth it. Dahil kung hindi worth it yan, Mark Anthony Lontayaw, nako, kawawa ka naman at kawawa ang mga anak mo pag nabasa na nito at nalaman ito ng mga klase nila na ikaw ay walang laman ng utak. Nagsasalita ka sa isang bagay na hindi mo alam ang issue. Hindi ikaw magiging isang huwarang tatay sa iyong mga anak, Mark Anthony Lontayaw. Ikahihiya ka nila dahil ikaw ay isang lalaking walang tunay na paninindigan. Kakanta ka lamang sa isang issue dahil sinabihan ka ng isang politiko. Dahil kung may tunay kang paniniwala, Mark Anthony Lontayaw, matagal ka nang nagsasalita sa issue na ito. Pero hindi ka nagsasalita kasi nga iba nga ang field mo, Mark Anthony Lontayaw. Isa kang boxing content creator, rapper, stage actor. Anong alam mo sa constitutional reform, Mark Anthony Lontayaw? Wala. So, pwede ba? Kung gusto mo talagang maging political content creator, siguraduhin mong alam mo muna ang ibig sabihin ng constitutional reform, ano ang mali sa 1987 Constitution. Dahil kung tunay kang may paninindigan, handa naman kaming makipag-debate sa iyo, Mark Anthony Lontayaw, kahit sa ang boxing ring, kung gusto mo. Pero sa ngayon, Mark Anthony Lontayaw, i-enjoy mo ang binabayad sa iyo ni Martin Romualdez. At sana, it is worth it in the end. And of course, wag mong kakalimutang magbayad ng tax. Okay? April ang unang-unang deadline ng pagbabayad ng tax for 2023. Maraming salamat po. At sana ang mga katulad nito, Mark Anthony Lontayaw, ay magtanda na dahil hindi niya to field. Kung rapper kayo, maging rapper kayo, papalakpakan namin kayo. Pero yung bigla kayong mag-shift to political content creator para mag-character assassinate ang mga tao, ay sigurado yung kakayanin nyo ang mga laban, Mark Anthony Lontayaw. At higit sa lahat, siguraduhin nyo mapoproteksyonan kayo na nagbayad sa inyo. Hindi ba? Dahil sanay kami dito, no? Sanay kami sa laban dito sa political blogging. Ikaw, Mark Anthony Lontayaw, sanay ka ba? So,
Yun lang masasabi ko. Yung mga gustong mga Filipino rappers na biglang naging political content creators, siguraduhin nyo alam yung sinasabi ninyo. At siguraduhin yung kaya nyo makipagsabayan. Dahil kayo ang masisira ang credibility sa mga followers ninyo. Fina-follow kayo ng mga taga-subaybay ninyo dahil magaling kayong mag-rap. Ikaw, Mark Anthony Lontayo, dahil sa boxing content mo. Tapos ngayon, biglang political content ka? Magkano? At bigla kang nagkaroon ng bagong kanta. Ay, nako. Yun lamang po at sana ang mga katulad nitong Mark Anthony Lontayo ay magtanda dahil kung hindi ay kaya naman namin sana kayanin niyo ang bardagulan sa political vlogging. Dahil ibang mundo ito, Mark Anthony Lontayo. Ito, ang political vlogging ay dapat handa ka na ang buhay mo ay nakasalalay sa pinaglalaban mo. So alamin mo muna kung anong tunay mong pinaglalaban, Mark Anthony Lontayo. Dahil ang political vlogging, this is a very dangerous kind of world, Mark Anthony Lontayo. Your life will be in line here. Katulad ng mga buhay namin. No? So, siguraduhin mo muna kaya mo to at kaya mong panindigan. Pero higit sa lahat, sana sapat ang binabayad sa'yo ni Martin Romualdez para gumawa ng mga content na ito. Dahil kung hindi, napaka-cheap mo naman, Mark Anthony Lontayo, nagpachupet ka na lang sana sa parlor. Maraming salamat po at magandang gabi. So, next time, Mark Anthony Lontayo, know what you're getting into. Bye!